okay nang magdasal ng rosaryo ng paulit-ulit para sa Diyos, kaysa naman mag-chat ka ng paulit-ulit sa taong di ka naman gusto. What's up guys? It's your bro, Rex! Bakit nga ba tayo nagdadasal ng rosaryo? Wala naman daw rosaryo sa Biblia. Hindi porket wala yung word na rosaryo sa Bible, ibig sabihin hindi na dapat gawin. Bakit nakikipasko ka? Christmas party, Christmas bonus, Christmas sale. Wala naman palang Christmas na nakasulat sa Biblia. Ang rosaryo is a form of prayer. So, bawal na palang magdasal. Ang sabi sa Biblia, bawal ang dasal na paulit-ulit. Mateo 6:7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kakasalita ay didingkin sila. Anong sabi? Walang kabuluhan. Yun ang bawal, yung walang kabuluhan. Pero kung ang dinadasal mong paulit-ulit ay may kabuluhan, hindi yan pinagbabawal ng Diyos. Ano, isang beses ka lang magte-thank you kay Lord kasi bawal ulitin? Lord, thank you po. Amen. Few moments later. Lord, thank you. Bawal na pala mag-thank you. Nag-thank you na ako kanina. May kabuluhan ang rosaryo. At kapag sinabi mong walang kabuluhan ang rosaryo, parang sinabi mo na rin na walang kabuluhan ang salita ng Diyos. Dahil ang rosaryo ay nakabase sa Biblia at sa buhay ni Jesus. Sa pagdarasal ng rosaryo, ang unang pinapahayag ay ang pananampalataya sa Diyos. I believe in God, the Father Almighty. I believe in Jesus Christ, His only Son. I believe in the Holy Spirit and the life everlasting. Wala bang kabuluhan yan? Mas okay nang magdasal ng rosaryo ng paulit-ulit para sa Diyos, kaysa naman mag-chat ka ng paulit-ulit sa taong di ka naman gusto. Nagsasayang ka lang ng oras na dapat sana sa Diyos mo nilalaan. Pagkatapos, ano yung dinadasal? Yung panalangin na tinuro mismo ni Jesus sa Mateo chapter 6. Ama, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Wala bang kabuluhan yan? Tapos, yung sinabi ng anghel kay Mama Mary, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grace. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Nasa Biblia yan. Wala bang kabuluhan yan? Wait. Bakit daw naging Ginoo si Maria? Di yata nila alam na noong 1600s, orihinal na ginagamit ang Ginoo para sa babae at lalaking may karangalan. Kaya nung isalin ng mga Kastila ang Dios te salve Maria sa Tagalog, Ginoo ang termino na ginamit para ipagpitagan si Maria. Gets mo? At ano ba ang pinakanilalaman ng rosaryo? Ang mga pangyayari at banal na misteryo sa buhay ni na Jesus at Maria mula sa pagkakatawang tao ni Jesus hanggang sa pag-aakyat niya kay Maria sa langit. Wala bang kabuluhan yan para sa'yo? Kung wala, huwag ka na nga lang magdasal ng rosaryo. Pero para sa ating mga Katoliko, bakit kailangang magrosaryo? Number 1, dahil hindi lang tayo puro hingi. Kung hindi ka nagdadasal ng rosaryo, malamang isa lang ang alam mong dasal. Lord, pahingi naman ito. Lord, sana ganyan. Lord, bigay mo sa akin to. Wala na ba kayong ibang alam na dasal? If none, then you need to learn the rosary. Hindi lang puro hingi. The rosary is a very beautiful meditation prayer. Kapag nagdarasal ka ng rosaryo, para kang naglalakbay kasama ni na Jesus at Mama Mary sa kanilang buhay. Sa tuwa, sa happy, sa liwanag at sa luwalhati. Nakakaisa mo sila sa pagdarasal ng rosaryo. Kaya ako personally, kapag nahihirapan sa buhay, kahit anong araw pa yan, dinadasal ko yung sorrowful mysteries para kahit papano, ma-realize ko na kung si Jesus nga, nahirapan din. Makakaya ko dahil kasama ko siya. Diba? Pag nagme-meditate tayo sa buhay ni na Jesus at Maria through the rosary, hindi lang siya nakakagaan ng loob natin, kundi na-acquire pa natin yung mga halimbawa na nilalaman ng rosaryo. By the way, this rosary was gifted to me by Ave Rosaries. If you want to be blessed by this kind of rosary, you can visit the Facebook page or IG account. Just click the link on the comment section. Shout out kay Brother Lance Jason Silverio for gifting me this beautiful and wonderful rosary. Number 2, sinabi ng Bible, pray without ceasing. Paano natin magagawang hindi tumigil sa pagdarasal? Di ito, kahit nasan ka pa, pwede mong dasalin ang rosaryo. Nasa bus ka, imbis na naghihintay ka ng may tumabing maganda, stop and pray the rosary. Kahit ano pang ginagawa mo, habang nagsha-shower, habang naglalakad sa daan, naghihintay ng tricycle, through the rosary, we are able to fulfill God's will to pray without ceasing.
Number 3, it helps you become a saint. Halos lahat ng naging santo ay naging santo dahil sa pagdarasal ng rosaryo, araw-araw. Yung iba nga hindi lang once a day. Si San Padre Pio, more than 30 times a day. Oh my God! Many saints, especially the Blessed Virgin Mary, recommend the praying of the Holy Rosary. It gives grace, spiritual graces of patience, purity, love, faith, etc. Kaya lang, imbis na dalasan ang pagdarasal ng rosaryo, ang dinadalasan gawin, dalas-dalas gawin, stop it and frequent the praying of the Holy Rosary, and it will make you a saint. Number 4, it makes you win any battle. Our victory in the battles of La Naval de Manila is credited to the non-stop praying of the Holy Rosary of the Filipino people. Pero hindi lang physical battle. Praying the Rosary will help you win over anger issues, conflict with your friends, and other battles you might face. It is proven that when you pray the Rosary, victory is assured. And number 5, it is a defense against temptation. Nung nagpa-pray ako kay Lord noon, sabi ko, Lord, defend me against temptation. Make me pure, make me chaste, Lord. Pagdilat ko, una ko nakitang image, si Mama Mary at si Jesus na as if binibigay sa akin yung rosary na parang sinasabing, this is your defense against temptation. Kapag natitempt ka na gumawa ng kasalanan, hold the rosary and pray. Kapag ina-attack ka ng evil thoughts, impure thoughts, hold the rosary and pray. Sabi nga ni Padre Pio, it is the greatest defense and weapon against evil in these times. I am Catholic, I am alive.